Ayon kay Melissa, kumuha siya ng unit dito sa Maynila. Nagbayad daw siya ng reservation fee at matapos ang isang buwan ay binayaran na niya ng buo ang equity at move-in fee. May pinapapirmahan daw sa kanyang representative ng condominium developer, subalit hindi daw siya binigyan ng kopya ng kontrata at condominium certificate of title. Ang tanging hawak lamang daw ni Melissa ay ang mga resibo ng kanyang mga binayaran sa condominium developer. Patuloy daw siya nagfa-follow up tungkol sa kontrata niya sa condominium developer tungkol sa bilihan ng unit. Subalit, ang lagi daw sagot sa kanya ng developer ay under process pa. Laking gulat na lang daw ni Melissa na noong isang taon ay may nagpunta sa unit nila at sinabing sila raw ang may-ari ng unit na tinitirahan nila. Tumawag si Melissa sa opisina ng developer at sinabi daw sa kanya na huwag itong mag-alala dahil siya daw ang mas may karapatan sa unit. Ngayon, may demand letter daw na natanggap si Melissa mula sa taong nagsasabing siya ang may-ari ng condominium unit na tinitirahan niya. Ano daw ang maaari niyang gawin sa pinaghirapang ari-arian? Melissa, tila nagkaroon ng double sale sa condominium unit kung saan ka nakatira ngayon. Hindi namin nais na pangunahan ang kung ano pa man ang prosesong kasalukuyang nangyayari patungkol sa inyong condominium unit. Sa ganang amin, tila nagkaroon ng double sale ang inyong property. Kapag nagkaroon kasi ng dobleng bentahan sa iisang property na ginawa ng iisang seller o developer sa dalawa o higit pang tao, malalaman kung sino ang mas may karapatan sa real property sa pamamagitan ng mga sumusunod. Kung sino ang unang makapagparehistro in good faith o di naman kaya ang unang nag-occupy nito in good faith o di naman kaya ay kung sino ang may pinakamatandang titulong maipapakita dito in good faith pa rin. At dahil nga ayon sa iyong kwento ay hindi malinaw kung nasaan ang titulo ng condominium unit at ang hindi pag-i-issue sa iyo ng deed of sale, maaari mong tignang anggulo ng remedyo ang kadahilanang kayo ang unang tumira in good faith sa nasabing property. Tandaan ang aming opinyon ay limitado lamang sa mga impormasyong inyong ibinigay sa amin at maaari itong mag-iba depende pa sa karagdagang detalye. Malaya po kayong makakakonsulta sa inyong napiling abogado. Patuloy po kayong mag-email sa ptv4newscenter@gmail.com. Attorney JJ Jimeno Atienza, ang inyong bisig ng batas.